Naglalabas na ng damage report ang pamalang panlalawigan ng Isabela kaugnay na matinding pinsalang iniwan ni Bagyong Juan sa lalawigan. Ayon sa inilabas na datos ng Provincial Engineers Office, umabot sa 20 o 20 na tulay ang nasira o napinsala sa iba't ibang bayan at lungsod. Kabilang dito ang 3 tulay sa lungsod ng Kawayan, 4 sa Itiague, 1 sa Burgos, 5 sa Santo Tomas, 1 sa Quirino, 1 sa Jones, 1 sa San Isidro, 1 sa lungsod ng Ilagan at 3 sa bayan ng Delfin Albano. Maliban sa mga tulay, napinsala rin ang ilang mga mahalagang infrastruktura sa Kawayan City. 2 ospital ang nagtamo ng malaking pinsala. Sa Ilagan City, 1 ospital at sports complex, at sa Itiague naman 1 ospital at green center ang naapektuhan. Sa kabuuan, umabot sa 857,410,000 ang halaga ng napinsalang infrastruktura sa buong lalawigan. Ayon kay Ginoong Ezekiel Kilang, tagapagsalita ng Provincial Information Office, mas malaki naman ang naitalang pagkalugi sa sektor ng agrikultura na umabot sa 1.31 billion pesos. Tinatayang 3,800 na hektarya ng taniman ng mais ang nasira, habang higit 7,300 na hektarya naman ng high-value crops ang naapektuhan ng bagyo. Nakapamahagi naman ng pamalang palalawigan ng 7,800 food packs sa mga apektadong residente, bukod pa sa 5,000 na food packs mula sa Provincial Social Welfare and Development of PSWD. Nagpabot din ng tulong ang International Organization for Migration sa pamamagitan ng pamahagi ng tents, relief goods, tarpaulins at iba pang mga kagamitang pang-emergency. Bagamat malaki ang naging pinsala, ipinagpasalamat pa rin ng pamalang panlalawigan ang zero casualty na naitala sa kasagsagan ng pananalasa ni Bagyong Juan, isang indikasyon anikilang na mahusay ang koordinasyon at pakikiisa ng mga residente sa mga direktiba ng pamalang panlalawigan. Tiniyak naman ng provincial government ng Isabela na kanilang ilalapit sa national government ang naturang damage report upang makahingi ng pondot agad na maisaayos ang mga nasirang tulay, ospital at iba pang infrastruktura sa lalong madaling panahon. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Public Information Officer Ezekiel Kilang. Sa ating mga kababayan, mga Isabelinos na talagang nakipagkaisa. So pinaparating din ho ng aming punong lalawigan si Governor Rodito T. Albano, Vice Governor Kiko D. at ang aming Provincial Administrator, Attorney Christopher Mamawag, yung pasasalamat dahil nga sa pagsunod pa rin syempre sa mga direktiba, at pasasalamat din no dahil walang buhay no yung nasawi. Bagamat alerto pa rin yung aming PDRRMC sa pagtutok dahil sa ngayon nakakaranas tayo no ng mga pag-uulan dahil nga dito sa may shoreline na effect ho nito. Pinapayuhan pa rin yung aming mga kababayan lalong-lalo na sa mga low-lying areas na kung sa tingin nila is maaabot na sila ng baha dahil nga sa patuloy na pagtaas ng level ng ilog Cagayan ho natin, lapitan na yung mga local na official ho nila nang sa ganun. Kung kinakailangang ilikas ay